So, nandito po tayo ngayon sa aking maliit na vulcanizing shop. No? Papakita ko po sa inyo na medyo maliit lang siya pero kumpleto naman siya ng mga gamit. No? Ayan, mga jack, tire changer, and tatlong compressor. Ito sa machine, and then sa pahangin sa mga malalaki, sa mga truck. Then, may reserva siya pag nag-shutdown yung isa sa kanilang compressor. So, ayan, nakapile siya na ganyan. Kaya maliit lang na space ang nakakain. No? Ito, tingnan natin to, no? Mga iba't ibang klase ng tire range and mechanical jack. Ayan. Ayan yung mga gamit sa pang-vulcanize, no? Panikwat, tubo, maso nakapile dyan, no? So, para maging maliit ang space, gawa nyo ng paraan. Tulad ng ginawa ko na parang isang tao lang ang space niya, no? At ganoon na rin po. Magandang araw po sa ating lahat. Bali, ang content ko po ay tungkol po sa mga kapatid natin na nag-vulcanize o doon sa mga baguhan o nagpaplano mag-vulcanize. No? Tungkol doon sa kagamitan ng vulcanizing shop, kung paano natin siya ipapile ng maayos o ilalagay sa lagayan na hindi siya kakain ng malaking space, no? Or makakatipid sa space. No? Minsan kasi sa mga vulcanizing shop sa tabi ng daan, mahal ang upa kaya maliit lang ang space na nakuha. Kaya kailangan, kung kompleto ko naman, ipapile mo siya ng maayos sa isang tabi na hindi siya paharang-harang o nakabalagbag yung mga gamit. No? So katulad po ng nakikita nyo sa tabi ko na itong aparatos na to. No? So ito po yung magiging lagayan ng mga kagamitan na nakikita nyo po sa aking harapan. Itong mga to. No? So bali ito po yung mga gamit natin sa vulcanization. No? Yan, sa dami yan. Isa-isahin natin. Itong mga tubo, extension, ginagamit sa extension ng pagka matigas masyado yung tornilyo ng truck, ginagamitan siya ng extension. No? Ito, handle po siya ng mechanical jack. Itong mga to. Ito. Dito siya ginagamit, no? Tapos, ito, makinita, no? Yung pantanggal ng spare ng reserva sa likod, no? Ginagamitan ito. Tapos ito, mga panikwat, no? Pantanggal ng tubeless na gulong, yung malalaking gulong ng truck, no? Ito, mga tubo. Yan, ginagamit sa pambaklas ng mga nut, no? Yung mga maliliit din na tubo na ginagamit sa mga four wheels para magaan siyang baklasin, no? Mga cross trends, yan, iba't ibang klaseng size ng cross threads. Meron ding mga L-rails, yan. Magmula sa 17, 19, 21, 23, 24, yun. Karamihan naman ginagamit sa vulcanization, no? Mga mechanical jack, then ito. Ibang laki ng mga maso, no? Merong pang heavy duty, merong martilyo de bola. Ito mga sinsil, iba-ibang klase ng sinsil, no? Ito, ginagamit sa pansinsil sa mga lock type na gulong at saka tubeless, no? Then ito mga iba't ibang klaseng tirings, no? Na sizes, mga pang L, dump truck, pang heavy duty. Ito, katulad dito, mga pang loader, no? Sa gulong ng loader. Yan, so, makikita nyo, sa dami niyan, pakalat-kalat, kailangan may lagay natin sa isang tabi, no? Na konti lang ang space na kakainin. Katulad ng kung itong inassemble ko, kung di ako nagkakamali, 2010 pa, no? Ito po, itong aparatos na to, no? Yan. Matagal na, medyo i-detalye ko na lang sa inyo kung paano ko siya ginawa kasi mahirap na ulitin, no? Masyado tayong busy ngayon kaya hindi ko na siya magagawang ulitin. Pero ito po talaga, ako talaga yung gumawa nito. Yung mga 2010 pa siguro, no? Hindi ako nagkakamali. No? So ito po, i-detalye ko para sa mga kasama natin na vulcanize para ma-file natin ng maayos yung mga kagamitan na yan. No? So ito, bali, gawa lang po ito sa mga rim ng Jeep, no? Yung lock type, no? Ito katulad nito, no? Lock type siya. Yung mga luman-luma nung araw. Kasi sinabi siyang lock type kasi meron siyang lock. Ito, pinaka-ring niya. So, yan po, no? Bali, ang ginawa natin dyan, pinagpatong lang po na dalawang gantong ring yan, no? Ayan. Isa, saka dalawa, pinagpatong lang po natin, no? Yung pinagpatong natin, nilagyan po natin siya ng mahabang tubo sa gitna na kasing taas ko lang, no? Ayan, makikita nyo, may tubo sa gitna. Then, nilagyan natin siya ng mga nakaabang to sa lagayan ng mga tubo. Yan. Yan. Mga tubo na ginagamit sa pampara sa gulong ng truck, no? Tapos yung panikwat, ayan. Yan natin siya nilalagay, no? Ito yung mga tubo. Tapos dito yung mga panikwat dito sa taas, no? Makikita nyo po mamaya pag na ilagay po natin lahat, no? Tapos, magmula rito, meron naman po siya lagayan ng mga sinsil. Ito, katulad po nito, no? Sinsil na to. Yan. Diyan po natin siya nilalagay, no? Then dito, yung mga maso. Yan. Yan, may mga ganyan yan, maso. Then, iba't ibang klaseng maso, then sinsil, no? Yan. Mapapansin nyo po, no? Pagdating naman dito sa pangalawang level niya, dito po, no? Kaya may lagayan siya. Yan, dito po yung lahat yung mga ito mga laman na to, no? Ito, yung mga
Ito yung mga solid na to, ginagamit ko rito sa butas niyan. Sinusuksok yan. Yan. Dito po siya nakapile, no? Yan, sarap. Ito, mga panigwat. Then yung mga tubo yan. Nakapile po lahat dyan. Tapos, kung mapapansin nyo po dito, yan may mga butas-butas. Yung mga L range po na maliliit, no? Yung mga pang-kotse. Natulad nito, 19, 17 hanggang 23, no? Yan, dyan po natin siya nilalagay, no? Dito, meron din pa siya sa taas. 17, 19, no? Mga L range po. Tapos, ito mga cross range naman. Yan, dito. Mapapansin nyo rito, yan. Lagayan siya ng cross range, no? Yan. Ito. Yan. Cross range. Then, dito naman po sa taas na to, ayan, parang may mga kawit-kawit, parang hanger, no? Ayan, may mga kawit-kawit, no? So, lagayan po siya ng mga mechanical jack. Tulad nito, mechanical jack, mayroon siyang butas. Isasabit lang po dyan, no? Yan. Kahit na ilang pirasong mechanical jack. Then, ito mga tirings po ng mga truck, no? Yan. May mga butas yan. Kaya, ilalagay po natin lahat dyan dito. Yan. Papansin nyo yan. Ipapasok natin lahat siya dyan. Yan ang process po niyan, no? Yan. So, mamaya, makikita nyo, pag isa-isahin na po natin siyang ilagay, no? So, ayan po, no? Bali, yun na po yung kinalabasan niya, no? Ito, lahat ng mga panikwat na nasa likod yan. Yan, nakapay siya. Panikwat, mga tubo na mahaba. Then, mga maliliit na maso, chinsel. Ito yung mga malalaking maso, no? Pang mga pan-truck, no? Yan. Yung chinsel na malaki, no? So, dito naman, ito yung mga ginagamit sa sa tires ng truck, no? Yung solid na to. Tapos dito, mga tubo. Tapos dito, pinagsisiksik natin yung mga yan. Tapos dito, cross range sa ibabaw, no? Tapos dito sa pinakataas niya, ito mga mechanical jack, no? Yung mga sabitan, ayan, yan. Then dito, ayan na, yung mga cross, mga tirings ng mga truck, mga pang heavy duty na tires, no? Kasama-sama niyan yung mga L, forward, dump truck, kahit nasa tirings ng loader, mayroon po dyan, no? So, ayan po ang kinalabasan, no? Bali, parang isang tao lang na nakatayo, no? Yan. Tapos ilalagay lang po natin siya sa sulok para hindi po siya nakasagabal, no? Ayan. So, ayan po, no? Bali, nakaset na po siya dun sa sulok, no? Na hindi gaanong nadadaanan, no? Yan. Mula sa baba hanggang taas, yan. Nakapile na po yung mga tirings.